Naanatano diri sa EDSA. Padong ta sa People Power Monument. So karong adlaw gahapon may nagsugod. Dagan mga membro diri no sa Iglesia ni Cristo or INC ang nagtapok. So makita mo nato diri na yung mga pulis nangaon. So mo no nagtapok ang mga INC or Iglesia ni Cristo diri karon ikaduha na ning adlaw no. Sumala sa ilang pahayag ang rally no kabahin sa ilang panawagan alang sa transparency, accountability, justice ug peace ug isip pagpakita usab og suporta kang Senador Rodante Marcolita. So samtang nagpadayon ang kalihukan, nagpatuman usab no ang mga otoridad kini mga pulis og security og traffic aron mapadayon ang kahapsay no sa rally. So tara soda muning kuan karon sitwasyon diri. Kami basura. Ang uban pauli na, ang uban padong pa. Kita na to diri dagan mga PNP personnel. Apoy taga Coast Guard ay taga HPG. Maganda yun, masyado lang mga vendor o uban pa araw ipakapoy na sila ba. Kuno ang update dire. Madunggan na to no ang tingog ni Senator Alan Peter Cayetano sa big screen. Okay? Magandang project yun. Magandang project yun. Paminaw na to dire. Magandang project yun. Pero kung may 1 million po tayo na nagbigay ng 50 pesos para po magkaroon ng lugaw, 50 million yun lang din po. Okay na po. May mga t-shirt na yun. Kung tatakbo po si Dadate, nagbigay din ng t-shirt worth 50 pesos. Eh ilang million po ang mga kapatid? Sa 1 million na lang po nagbigay isang t-shirt plunder po yun. Ang kasalanan po ni Senator Marcoleta ay hinahanap niya ang katotohanan. Yun po ang buong katotohanan. Dapat Malacanang ang sinalakay na. Alam niyo po, hindi po ako magpapakahaba. Alam ko pong mahaba ang programa, mahaba ang pagtitiis, pero gusto ko pong aminin sa inyo to. Kaninang umaga, nung pinapanood ko yung video at malakas ang ulan at hindi po umaalis, tapos may konting kaguluhan, nagsisigawan, "We are one." Aaminin ko po sa inyo, naiiyak po ako habang Natanong sa People Power Monument na raw. Alam niyo po bakit ako naiiyak? 15 anyos po nandito ako sa EDSA. Makamarcos po ako nung bata po ako. Assemblyman po ang tatay ko, 4 lang silang nanalo sa Metro Manila. Nung grade 5, grade 6 kami po, 3 lang ang suntukan. Pareho kayo ng crush, Crispa Toyota o Marcos Aquino. Yun lang po, yung suntukan sa amin. Linggo-linggo, yun lang 3 ang pinagkakasuntukan. Inuunahan mo ako sa crush ko. Mas pogi ka. Ako, Crispa ako, Toyota yung mga klase ko. O kaya, wala pang Ginebra nun. Toyota pa nun. O kaya, Aquino o Marcos. Pero dumating po ang panahon. Nagkakita tao dito. Tama na. Tama na. Tama na. Tama na.
2023, halos 1 trilyong piso ang DPWH. Ang flood control mahigit 300 milyon. Ang maintenance ng roads, unang beses, 1/3 ng budget, mahigit 300 milyon. Usually, 70% ng budget ay bagong kalye, bagong tulay, bagong building. First time ko noong 2023, flood control at saka maintenance. Ang maintenance po hindi pa iniimbestigahan hanggang ngayon. Hindi pa rin po natuwa, 2024, wala pa rin nagsabing tama na. Ganun na naman ang ginawa. DPWH pa lang ho yan, wala pang DOH yan, wala pang Department of Agriculture yan, wala pang BIR yan, wala pang LTO yan, walang smuggling pa yan, at lalong-lalong wala pang kita sa droga yan. Kaya nung dumating ang 25 na zona, natuwa tayo nung sinabing may yan naman kayo kasi ibig sabihin may nagsabi sa ating mahal na Pangulo, Boss, tama na. Boss, tama na. Ano ang problema? Ang problema, nung natutukoy na ni Senator Marcoleta kung sino mastermind, nasabihan si Ting Lacson, tama na, nalalaman na kung sinong control. Kung wala naman pong flood control, normal po ang ating politika. Normal po, pwede natin sabihin year 1, pero ikaw dilaw, eto puti, eto itim, eto rainbow. Pwede naman po natin sabihin magkakasama tayo pero bakit po madugo ang labanan ngayon? Dahil iniisip po nung iba, lamunin na natin yung pagnanakaw. Pag tayo naman naging presidente, palitan natin lahat yan. Hindi po mangyayari kapatid. Kasi pag natumisan ka na at kasama ka na sa cover arm, wala ka ng choice. Itutuloy-tuloy mo na ang pananakit. Itutuloy-tuloy mo na yung selective justice. Baon ka na, hawak ka na nila. Yun po ang problema natin kung gagana. Hindi natin po problema na makukulong siya. Ang problema natin hindi sa mga. Ang problema natin hindi sa maninatahan. Kaya mga kapatid, sana hindi kayo maninatahan. At sana po, yung mga nakikinig sa kanilang bahay, yung mga nanonood, at kasi ito po yung may konti kayong oras at pamasahe. Pumunta na rin po kayo dito dahil welcome po kayo lahat. Welcome po kayong lahat. Welcome po kayong lahat. Hello po mga kababayan! Magkabalik po ako si Daniel. At ngayon tumagbalik kayo ng isang maganda. Hello po! Yes!
Para sa mga kaibigan po namin. At para sa inyo din. Mga kaibigan namin si DJ sa kaibigan Kevin. Tulog na. Pero huwag kayong matutulog. Tulog na. Walang? Walang? Oh, walang uuwi. Makikiusap lang tayo. Una, magpapasalamat po tayo sa mga nasa kagawad ng Philippine National Police, sa ating mga kapulisan. Tayo po ay sumusunod sa kaayusan at sa batas. Kailanman hindi tayo tutol sa pagpapairal ng batas. Pero huwag selective. Kasi ang selective justice ay ibig sabihin walang uulitin natin. Kasi sabi nung auntie nyo, kulit eh. Sabi nung auntie nyong makulit. Dahil lang daw kakasuhan ng isang senador, magrarally na. Nagrarally tayo kasi may mali sa hustisya. Bakit? Yung yun naman eh. Bakit yung nag-iimbestiga ang ikukulong? Ang dapat ikulong yung Uy, ba't may echo? Walang echo sa dulo. So, tayo po ay patuloy na sumisigaw ng katarungan, ng hustisya, ng katotohanan. Kapag yan po ang itinuro sa atin at yan ang ating pinaninindigan. Kaya, hanggat walang sinasabi, tuloy-tuloy tayo. Because total, we are one. Yung mga basura ninyo, ibulsa nyo, huwag nyong ilalagay sa di ba? Ibulsa. Meron po kasing nagpapakalat na naman ng fake news. Bakit ba ang hilig-hilig nilang intrigahin tayo? Siguro naiingit sila kasi hindi nila kayang gawin yung ginagawa natin. Kaya yung ginagawa nila, yun ang ibinabato sa atin. Sabi nila, yun daw liwasang Bonifacio, nung umalis yung mga kababayan nating nagrally, ang iniwan daw puro basura. Pero wala namang baleta. Okay na ba yung mga picture? Papakita sana namin kung paano iniwan yung liwasang Bonifacio. Napakalinis. Gaya ng dati, clean as we go. Ganon din ang gagawin dito. Maasahan ba namin yun, mga kababayan?
Gagawin po ba natin yon? Opo! Oh, yung basura, itatapon sa dapat pagtapunan. Okay? Huwag nang yung basura, dinarambong pa. Basura na nga eh. Diba? Huwag na. Ayoko nang gamitin yung salitang yan. Nalalagay ako sa alanganin. Oh, sabay-sabay po tayo. Masaya tayo because We are one! We are one! We are one! We are one! mula doon hanggang doon, parehong doon lang. Lahat sabay-sabay. We are one! 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 Ay, ay napapanood din ng mga kababayan natin sa ibayong dagat. Binabati po natin sila. Nagpapasalamat tayo sa kanilang pagsuporta kahit malayo sila pero kaisa natin sila. Kaisa natin sa damdamin, kaisa natin sa espiritu, kaisa natin sa pagmamalasakit. Sapagkat We are one! We are one! We are one! We are one! okay. Sige, kakanta na ako. Bukas, sa third day. Sa ngayon, sila muna. Palakpakan po natin. Maraming thirsty ko sa amin, ngunit bakit di lang walang pera? Gusto ko, yumaman, 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 gusto ko, yumaman, yumaman, yumaman. Yo, mukha ko sinilangan ng pangalan ay Pinas. Ngunit bakit parang puno na ang prutas ay Pinas na uubusan ng batas? Parang inabag na bigas. Lumalakas na ang ulan, ngunit ang payong ay butas. Tumatakbo na matulas, mga pinuno ay ungas. Pero tayo ang butas, mga kabayan natin na lumilipad, lumalabas para pumunta ng ibang bansa. Doon magtaas ng kamay para naman magkakaya lang uli. Abay ngayon, ipunin mag-uwi dahil ito sa ating mahirap. Say we are one! Let's go! Siyempre, kumanta nyo sa kanina. Let's go, welcome! Ito kayo! Para kay Jisa! Let's go! Let's welcome Jisa! Sumigaw ng hoy! 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 Sumigaw! Sumigaw ng hoy! Sumigaw ng kayo po!
nyo kaya. Huwag kang masyadong haya. Bato, bato sa langit. Lakasan nyo ba? Lakasan nyo ba? Sige! Bato, bato, bato sa langit. Ang matamaan na. Huwag masyadong halata. Huwag kang masyadong. Huwag kang masyadong. Halata. Huwag kang masyadong. Huwag kang masyadong. Huwag kang masyadong. Way back! Back! Masyadong. Tubo! Yeah. Sino ba pinakamaingay? Sino ba pinakamaingay? Sino ba pinakamaingay? Sana na ako ito ibibigay. Sino ba pinakamaingay? Sino ba pinakamaingay? Sino ba pinakamaingay? Sino ba pinakamaingay? Sumigaw na hoy, sumigaw na hoy. Sumigaw na hoy. Yeah! Sumigaw na hoy, sumigaw na hoy. Sumigaw na hoy, sumigaw na hoy. Sumigaw ng high, sumigaw ng high. Sumigaw ng high, sumigaw ng high. Sumigaw ng high, sumigaw ng high. You know, maraming salamat po mga kababayan. Once again, we are one! Maraming salamat po. Marami po yan mamaya, mga kababayan. Hindi lang t-shirt, yung mga binato namin kanina, mga bag yun. Oo, tote bag yun, mga. Oh, isa mo nandyan. We are one. Kasama natin kahit mga kababayan nating iba sa pananampalataya natin. Ngunit, kasundo natin sa pakikipaglaban sa katotohanan. Because sa pagkakataong ito, atin pong pakikinggan kung ano ang kanyang saloobin. Isang kababayan po natin na Muslim, babanggitin niya kung ano ang kanyang nasa isip at damdamin tungkol sa isyong ating ipinaglalaban. Baka kayo naka-support dito, naka-follow. Ito po, si Ginoong Alan Balangi ng Isang Bansa, One Bangsamoro Movement. Palakpakan po natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang pagbati ng kapayapaan dahil tayo ay iisa. We are one. Isa pa. We are one. We are one. Sa mga kababayan kong Muslim, isang malakas na takbir! Allahu Akbar! Ang pagsasabi ng Allahu Akbar ay kahit kayong hindi namin kauri ng pananampalataya ay walang problema. Dahil ang ibig sabihin po noon ay ang bantayong ng pagdadakila sa nag-iisang lumikha sa atin lahat. Okay ba tayo doon? Isa pa! We are one! Maraming salamat. Ang One Bangsamoro Movement ay malakas na nakikiisa sa inyong lahat. Malakas na nakikiisa sa laban para sa katiwalian. Dahil tayo lamang ay naghahanap ng katarungan ay pinagkait sa atin ng ating pamahalaan sa matagal na panahon. Hindi lang dito sa Metro Manila, kundi hanggang doon sa Mindanao. Dumadagundong ang
dapat panagutin yung mga kurakot, mga mandarambong. Saan ka nakakakita? Yung mga naglalahad, sila ang ipinapakulong, sila ang kinakasuhan. Yan ay dapat malakas natin pigilan, harangin at labanan. Sino itong mga naglalahad ng katotohanan ng mga bayani, ng mga Pilipino? Isa na dyan, ang minamahal natin, Senador Marcolita. Saan ka makakakita? Siya ang kinaksuhan, siya ang ikukulong, at yan ay sinasabi kong labanan natin. Hindi lang yung laban ito, laban din namin mga Muslim. Isang malakas na takbir! Para sa kaalaman ng lahat, ang mga Muslim dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay nagkakagulo. Ang tanong, bakit? 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 Dahil hindi binigay sa amin ang tunay na kahulugan ng autonomiya. Kami ay nakatali sa Imperial Manila. Kaya kami lahat, inuulit ko, nakikiisa sa labang ito. Dahil, ulitin natin, we are one! 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 Hahabayan dahil alam ko marami pang magsasalita dito ng mga tanyag na mananalita. Isa lang ang iiwan ko sa inyo. Muslim man o Christian o lumad, kailangan natin magkaisa. Dahil kung walang pagkakaisa, walang kapayapaan. At kung walang kapayapaan, walang kaunlaran. Period. Maraming salamat. Kot sa batas. Lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ang liderato ng komiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatuwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero paano naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador, at mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais namin iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto namin ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo.
Nakikita natin na ang pera ng gobyerno ay pagkakas pa. Ang pananawagan ko po sa mga namumuno sa ating bansa ay kapayapaan po at tamang pagsiservisyo sa ating mga Pilipino. Sana po ay makamit po natin ang katarungan na ating minimiti. Isa lang po ang gusto ko ng taong bayan. Ang totoo, hindi po pamumulitika lamang, kundi ang parang ginagawa ng isang politiko ay ang paglilipod sa bayan. Mga kababayan, hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Ba pala? So, nandiyan sa dulo! Ayun! Thank you so much po mga kababayan! Ibabalik daw. Sige. Yung mga nandiyan sa dulo. Kaya ba? Nice! Okay, let's try! Diyos sa mga nasa dulo ha. Siyempre, abangan nyo dyan sa mga nasa kaliwa ko, okay? Ready? 3, 2, 1! O diba? O diba bumabalik? Bumabalik! Ang galing! Diba? Nagkakaisa tayong lahat! We are one! Yes! Nice one, mga kababayan! Meron ha? Grabe din yun, isang tuwan na ako. Palayon nga po. Kahit bata pa, kahit bata pa, kahit bata pa ako. Make some noise, mga kababayan! Yes! Oh, instant Umaambon na. oh, itas na yung mga payong! Umaambon na, pero walang... Umaambon na eh, pero walang... Maraming salamat Thank po. you so much po. Kasama natin sila. Gusto lang po nating i-acknowledge, kasama natin napakahapon hanggang ngayon ang ating mga tagapangasiwa ng distrito. Kasama natin, palakpakan po natin. Kasama din po natin ang sanggunian. Kaisa po natin sila sa mga ginagawa po nating pagsasakit para po ihayag ang ating sinisigaw. Huwag babaluktutin ang batas. Ano tawag? Yan. At kahit medyo umaambon na, magpayong kayo. Baka bigla kayong dumami. Pag dumami kayo, matatakot na naman sila. May fake news na naman. Pero hindi ko nababasahin. Ito, may concern lang po. Yung mga buses daw ay sa Santolan mag-park at yung iba sa Temple Drive, huwag daw mag-double park. Yung sa White Plains, pwede naman daw, pero huwag double parking. Yan. Sumusunod naman tayo. Basta huwag lang tayong haharangin. Kasi gusto nating pumunta rito. Gusto nating makiisa. Because okay. Inaabangan lang po natin yung susunod na magsasalita. Abo, marami pa kayong maririnig na magsasalita sa gabing ito. Pero iisa po ang mensahe nating lahat. Sino man yung magsasalita, anuman ang kanilang kinabibilangan, iisa po ang ating isinisigaw. Huwag yung nag-iimbestiga ang ipakukulong. Dapat, yung may kasalanan, yun ang ipakulong. Yung mga nagnakaw, ano tawag? No. Pagka pala marami ang nagsasalita, may echo. Ngayon ko lang naalaman yun. Akala ko ang echo
sa bundok lang. Pero dapat pag nag-e-echo, naririnig sana. Sana marinig tayo. At sana makinig talaga. Hindi yung nagbibingi-bingihan. Kasi yung nagbibingi-bingihan, nakakarinig pero ayaw makinig. Kaya tayo, kahit ayaw nilang makinig, sisigaw pa rin tayo. Sisigaw tayo ng hustisya! At dapat ang hustisya ay pairalin pantay-pantay. Walang kinikilingan. Because selective justice is... Payag ba kayo roon? Kaya dito lang tayo. Abangan natin ang mga magsasalita. Okay? Eto na. Kilala ninyo. Magandang senadora. Matapang. Ayun, alam na ang tawag. Manang. Ang ating Manang Amy Marcos. Kumusta na mga kapatid? Wala tayong kapaguran. Nandito na naman tayo. Ikalawang araw, tunay na tunay. Ngunit ang sabi nila, wala raw kwenta ang ginagawa natin. Wala raw mangyayari. Wala raw bisa itong We Are One. Ngunit dyan sila nagkakamali. Alas 7, aalis ang Pangulo patungong Canada. Areglado na daw tayong lahat. Wala na raw problema sa katarungan at katotohanan. Wala na silang pakialam, bumiyahe na. Ngunit ako ay naniniwala na ang mapayapang protesta ay nakaukit sa puso ng bawat isa sa atin. Mapayapa man at walang imik yung iba, kasama pa rin natin dito sa EDSA. Kasama ng Iglesia ni Cristo. Narito ang daing ng bawat Pilipino, ng bawat mamamayan na naghihirap at nagdurusa. Naniniwala ko na pakikinggan ng pagsamba at pananampalataya natin. Hindi kailanman natutulog ang Diyos. Ang Panginoon kasama po natin. Kaya't nais kong magpasalamat ng taus-puso sa mga nanguna nanindigan ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. At anuman ang simbahan o paniniwala, samahan po natin ang ating mga kapatid dito. Nananawagan ako sa kauna-unahang kinulong, inapi, sinugod, KOJC, sumama kayo. Alang-alang sa mahal nating Pastor Kibuloy. Sumama po kayo. Lahat ng ating mga Romano, ang mga Kristiyano at Evangelicals, alam ninyo na ito ay tama. Ito ang tunay na katarungan
kapulungan. Alam natin na ito ang kinakailangan, transparency at hustisya. Sa ating mga kapatid na Muslim, punta na kayo rito. Hindi nag-DDS ang welcome dito. Lahat ng mga kapatid na Muslim, na mga bigo sa pangako ng halalan, bigo pa rin sa tunay na kalayaan para sa BARM at sa buong Muslim Mindanao. Halina't magkaisa, we are one! Sa lahat na nagtatrabaho sa paligid ng Ortigas at Makati, mga nagsusumikap na middle class na ngayon naging mahirap na sangkahig santuka. Sumama kayo, ang karamihan ng mga Pilipino na mahirap at nagdurusa, walang trabaho, walang pagkain. Punta na kayo dito sa Iglesia ni Cristo. Sa lahat ng mga politiko, anuman ang kulay ninyo, wala na pong kulay pagkat lahat tayo ay tumatayo ng banderang Pilipino. Pumunta na kayo dito sa EDSA kasama ng mga kapatid na matatapang at naninindigan. Pati na rin ang mga dating loyalista, Ilocano, Bisaya, taga-Maynila at Tagalog, mga biko at laslas ang puso katulad ko. Hindi itong katiwalian, itong kabugtutan ang ating inasahan. At tulad ng sigaw ng tatay ko, ng tunay at iisang Pangulong Marcos noon, dekadang nakalipas, we are one Philippines, isang bansa, isang diwa. Magkaisa tayo kasama dito sa pamumuno ng Iglesia ni Cristo. Magkaisa tayo, hindi lamang upang ipagtanggol ang mga senador, hindi lamang dahil kay Robin, kay Jinggoy na nakakulong, kay Alan, sa lahat sa amin na pinatawan na ng kaso, higit sa lahat ang ating minamahal na kapatid, Senator Rodante Marcoleta, na alam ko naman, kayang-kaya niyang ipagtanggol ang sarili sa mga kabugtutan, kabalbalan, kalokohan na pinatawag sa kanya. Magkaisa tayo, hindi sa mga politiko lamang para ipagtanggol ang mga kapatid, kundi para sa sambayanang Pilipino, para sa ating kinabukasan, para sa ating mga pamilya. We are one! We are one! We are one! We are one! Mabuhay ang katarungan! Mabuhay ang katotohanan! Maraming salamat. Thank you very much po. Salamat po ng marami, Senator Manang Amy Marcos. 10 palakpak para kay Manang. Nariyan na ba? Abang-abangan natin.
ating Congressman Mike Defensor. We are one! 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 Mabuhay ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo! Mabuhay si Senador Dante Marcoleta! Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Mga kasama, nandito po tayo, nagkakaisa! Hawayan po natin sila! We are one! We are one! We are one! Mga kasama, nandito po tayo, nagkakaisa sa sinasabi nating pagyurak sa ustisya ng ating bansa. Ikikwento ko po sa inyo kung ano ang nangyayari ngayon. Isipin nyo mga kasama, ang daming binanggit. Sabi nila 67, 67 na contractors. May pinatawag ba? Alam niyo ho, doon sa flood control scandal, doon sa anomalya, pinakamalaking skandalo ng nakawan sa ating bayan, ang may kaso, 6 lamang. Doon sa 6 na may kaso, 2 binigyan ng pagiging state witness. Yung pong si Director Alcantara ng Bulacan at si Yusek Bernardo ng DPWH. 2 senador kinasuhan. Si Bong Revilla at nung hindi sumama, nanindigan, ikinulong nila si Jinggoy Estrada. Alam nyo ho, ilan na ang may kaso doon sa mga galit, sumisigaw sa tunay na ustisya, sumisigaw sa nakawan dito sa ating bansa. Kasama na si Amy Marcos, ang may kaso na ho, humigit 40. Ano po ang ibig kong sabihin? Ang diferensya ng diktadurya sa demokrasya ay isa lamang. Yung maaari kang magsalita, maaari kang sumigaw, maaari kang maggalit pag may nakikita kang mali. Anong ginagawa nila? Doon sa mga galit, doon sa mga sumisigaw, tayo, ang buong sambayanan, ang kinakasuhan at kinukulong. Yung mga totoong nagnakaw, mali-malit ang pera, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, may proteksyon at pinoproteksyonan nila, walang kaso, nakalaya, pati ang pera, malayang inabas na sa ating bansang Pilipinas. Ito hong nangyari, ngayong gabi lamang, tumawag po ang aking abogado. Ang sabi, ngayong linggo, lalabas na ang warrant of arrest ninyo ni Senador Dante Marcoleta. Ang kaso ho namin, ang
Noong eleksyon, tumulong kami kay Dante Marcoleta para maging senador ng ating republika. Nangyari ang pagtulong noong Enero. Kaya po tinawag yan na donation. Pera po naming pribado, 3 kaming magkakaibigan, tumulong kay Dante Marcoleta. Yes! Paano naging plunder yun? Nasaan ang perang ninakaw? Anong pabor ang hiningi? Isipin nyo, dahil sa pagtulong sa isang taong may paninindigan, nakasama ko sa Kongreso, kasama ko nakipaglaban sa maraming bagay, ang pagbaba ng presyo ng kuryente, pagbaba ng presyo ng tubig, kasama ko si Dante Marcoleta. Kaya ako tumulong para maging siya senador ng ating Republika ng Pilipinas. Dante Marcoleta para magsilbi sa ating bayan. At hindi naman po ako nagkamali. Nakita niyo naman ang ginagawa niya ngayon sa Senado. Nakita niyo, pilit niyang ilalabas ang katotohanan. Nakita niyo, pilit niya at gusto niya maikulong ang mga nagnakaw sa ating bayan. Yan! Isipin niyo mga kasama, ang mga senador, pag tiningnan niyo sa COMELEC ang statement of contribution, mga tumulong sa kanila, wala sa kalingkingan ang pera ni Dante Marcoleta. Ang ginastos sa kampanya, wala sa kalingkingan ng pera na ginastos nila at tumulong sa kanila. Bakit? Yung ibang senador na daang milyon, hindi nyo imbestigahan. Nandun din naman, tulong din naman, eleksyon din naman. Pero bakit si Dante Marcoleta? Bakit si Mike Defensor gusto nyong ikulong? Para tumahimik, wala na magsalita sa nakawan sa ating bansa at kalimutan na ang flood control scandal. Parehong kaso. Ayoko na banggitin ang mga pangalan ng mga senador dahil kaibigan ko rin naman. Pero pareho. Bakit yung tulong sa kanila legal? Pwede. Kay Dante Marcoleta, hindi ka pwedeng tumulong. At alam naman ang lahat na magmula Apari hanggang Hulo, ang tunay na tumulong kay Dante Marcoleta ay ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. We are one! 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 Ito pa mga kapatid, ang nakakatawa. Sinabi ni Rimulya, may warrant of arrest na si Dante Marcoleta at si Mike Defensor. Pero ang sekretaryo ng DPWH, si Secretary Manny Baluan, absuelto, state witness pa ng gobyerno. Ang ahensya na pinaka-corrupt, ang ahensya na naglustay ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, ang pinuno nila, absuelto sa kaso. Ngayon mga kasama, nagsimula noong pa 3 buwan nakaraan. Ang sabi, kakasuhan si Martin Romualdez.
Ang sabi ni Gutesa, nagdadala sila 3 beses isang linggo. Mali-malit ang pera. 1 bilyon kada delivery sa bahay ni Martin Romualdez. Ang sabi po ng 18 Marines, nagdadala sila bilyon-bilyon, 3 beses isang linggo. Umabot halos 800 bilyong piso ang nadala kay Martin Romualdez. May kaso ba? May kinulong ba? Si Dante Marcoleta nagsasalita, nag-iimbestiga, ikukulong nila. Si Martin Romualdez, laya, pati pera niya, gumagalaw na palabas ng ating bansa. Yung mga sinabi kong senador, Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero, ano yun? Kaya ako nagbibigay pugay sa dalawa nating senador. Ang una, Senator Bato de la Rosa. Pumunta sa Senado kahit mapapahamak ang kanyang sarili. Alam niya na ilalabas siya ng ating bansa katulad ng ginawa kay Pangulong Duterte. Pero bagkus, pumunta pa rin sa Senado para bumoto sa pagbabago sa liderato ng Senado. Ang pangalawa, Jinggoy Estrada, na ngayon nakakulong dahil ang sabi niya, naninindigan ako sa liderato ni Cayetano at sa liderato ni Dante Marcoleta para sa Blue Ribbon Committee. Kaya mga kasama, yung away sa Senado, hindi po yan impeachment. Wala po silang bilang. Hindi po yan away lamang ng pagpapalit ng saligang batas. Ang katotohanan, gusto nilang tanggalin si Dante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Dahil siya ang tunay na nag-iimbestiga. Pinatawag si Gutesa, pinapatawag ang 18 Marines, pinapatawag ang lahat ng sangkot sa nakawan sa gobyerno. Pero ayaw po nilang madinig. Ayaw po nilang malaman ng taong bayan dahil baka lumabas ang tunay na utak at pinuno ng nakawan dito sa ating bansa. Mga kasama, ang ginagawa na investigasyon ng ating Senador Marcoleta at ang mga kasama na sa minorya, napakalaga sa ating buhay. Napakalaga sa ating kinabukasan. Alam niyo ho ba, 60 bilyon, 60 bilyon ang kinuha sa PhilHealth at inilagay sa flood control. Kaya po, pag nasa ospital kayo at sinabing walang pondo ang PhilHealth, hindi pwedeng garantiya. Yan ay epekto ng korupsyon sa nakikita natin sa ating bansa. Yes! Kalayon, ha? Anim na malalaking proyekto. Isa na lang ang babanggitin ko sa inyo. Yung Metro Manila Subway.
Alam niyo ba, 2028, dapat para na tayong Hong Kong, dapat para na tayong Japan, may subway na dumadaan dito sa Metro Manila. Pero ang pondo, kinuha nila, inilipat sa flood control. Kaya ngayon, 2034 na, delayed na proyekto dahil sa nakawan na ginawa nila dito sa sambayanan natin. Kaya po, ang pagkakaisa natin dito ay hindi para sa isang tao. Ang pagkakaisa natin dito ay para sa kinabukasan ng ating bansa. Kinabukasan ng ating mga anak. Kinabukasan ng kabataan. At hindi po tayo dapat tumigil. Titigil ba tayo? Lalaban ba tayo? We are one! 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 Pagka po pinabayaan natin na wala lang nangyari. Sabi nga nung isang senador, move on na. Papayag ba tayo doon? Pag pinayagan po natin yan, yung mga nasa Kongreso, yung nasa Senado, yung mga nasa kabinete na kumuha ng mali-malitang pera, ang isip nila, pwede naman pala. Makakatakas ka pala. Makakaiwas ka pala. Kaya ang sabi nila, para tumigil na to, ikulong natin si Dante Marcoleta. Para wala lang lumaban sa Senado, patahimikin natin si Dante Marcoleta. Kaya ang pagkakaisa natin ay para sa katarungan. Pagkakaisa para sa hustisya. Pagkakaisa para makulong ang mga nagnakaw. Ako po'y nananawagan sa iba't iba din nating mga kasama. Narinig ko si Senador Amy Marcos. Dito walang kulay, walang politika. Kahit ikaw berde, dilaw, kakamping, pula, sumama ka dito kung mahal mo ang Pilipino at ang kinabukasan ng sambayanang Pilipinas. We are one! 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 Mga kasama, pag ang isang gobyerno, kinukulong niya ang mga nagsasalita ng totoo, kinukulong niya yung nais ng katotohanan at hustisya, at yung mga nagnakaw, protektado, malaya. Anong tawag sa gobyernong yan? Ano? Bangan! Bangan! Hindi ko marinig! Bangan! Bangan! At pag ang boses ng bayan, ang boses ng mga kapatid, pinigilan mo, kinipit mo, aabot sa punto na lalaban yan, lalabas, malinindigan. We are one! We are one! We are one! We are one! Sa ating po mga kababayan, lalo tigit
sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, hindi kayo nagkamali sa pagtulong at pagboto kay Dante Marcoleta. May galing, may talino, higit sa lahat, may pagmamahal sa sambayanang Pilipino. Ang ating pagkakaisa, Senador Dante Marcoleta, kung narikinig ka, nagkakaisa kami, lalaban kami sa paninindigan mo sa hustisya at katotohanan. Iparinig natin kay Senador Dante Marcoleta, we are one! Gusto nyo ba makita si Dante Marcoleta? Gusto nyo bang marinig si Dante Marcoleta? Sumigaw po tayo para marinig niya, Marcoleta! 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 Parang naririnig ko lang yung pagtiga, Dante! Marcoleta! Marcoleta! Ayan si Guano. Senator Mga kababayan! Marcoleta. Ang senador ng Republika ng Pilipinas lumalaban sa katotohanan at hustisya, Dante Marcoleta! Magandang gabi po sa ating lahat. Unang-una na po ay gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Kahapon pa po ay tinitingnan ko na kayo. Lalong-lalo na po yung nanggaling pa sa malalayong lugar. Meron pa po ako nakitang nasa panig ng katandaan, mga lolo at mga lola. Kahit na po ang lakas ng buhos ng ulan, walang tumitinag, walang umuuwi. Lalo na kung nagpapahayag po kayo ng ating pagkakaisa, ang ating hinahanap na katarungan, hinahanap nating katotohanan, transparency at accountability. Salamat po sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Salamat din po sa mga hindi kapatid ngunit nakikisang-ayon at sumusuporta sa pagkakaisa natin sa gabing ito. Ang iba po ay mga kakilala ko, yung iba po ay hindi ko man kakilala, ngunit nagpahayag po sila ng pagsuporta at pagmamahal sa ating bansa at sa ginagawa natin ngayon. Hindi na nga po sana ako pupunta dito. Kasi baka akalain po nung iba
ako pa po yung nag-i-instigate, hindi po. Ang palagi ko pong ginagawa, kagaya ng palagi kong sinasabi, ay kailangan maipakita natin kung ano ang tunay at tapat na paglilingkod ng isang public servant sa pamahalaan. Gusto ko pong gamitin ang aking sarili na isang mabuting halimbawa kung paano Malapit na yun. ang isang public official ay tumupad ng kanyang tungkulin dahil sa pinagtiwalaan ng mga tao para sila ay paglingkuran. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa tuwing nababanggit ang aking pangalan na sinusuportahan po ninyo ang aking ginagawa para sa ating bansa. Pangalawang araw na po ito, ngunit hindi ko nakikita sa mukha ninyo ang kapaguran. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Kung magagawa ko lang, napuntahan ko kayong isa-isa para yakapin ko kayo. Gagawin ko. Naisip ko nga, magdadala na lang ako ng hopya. Pero nung makita ko po na napakarami ninyo, kahit 30 pabrika ng hopya hindi magkakasa sa inyo. Bakit nilulunod ang pag-iimbestiga sa flood control scam? Bakit si Marcoleta ang ikukulong? Kayo ang mandarambong. Meron po akong papasahin sa inyo. Alam nyo na po ito, pero kailangan pong alam po uli sa inyo para maitatak po sa ating puso. Ang babasahin ko po sa inyo ay yung pambungad o yung preambulo ng ating saligang batas. Ito po ang kauna-unahan, ito ang pambungad, ito yung panimula. Kung tawagin natin sa English ay preamble. Ito po ang sama-samang isinulat ng bawat isang Pilipino noong ang ating saligang batas ay ating pinagtibay. Babasahin ko po. Kami ang nakapangyariang sambayanang Pilipino na humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang pamahalaan nakakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin, magtataguyod ng kabutihan sa bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan at titiyak para sa aming sarili at sa angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamahalaang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan ay naglalagda at naghahayag ng konstityusyong ito. Mga kababayan,
kababayan, ito po ang batayan kung bakit nandito tayo ngayon. Nais nating ipaalala sa pamahalaan ang ating mga layunin, ang ating mga adhikain, ang ating mga pangarap para sa ating sarili at sa susunod na saling lahi, at ang ating pangarap sa ating pinakamamahal na bansa. Ito po ang aking paninindigan at alam ko ito ang ating pinagkaisang paninindigan ngayong gabi. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangan maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino, sana man lang may ninakaw ako. Sana man lang kasama ko sa mga mandarambong. Mga nabanggit na yung mga pangalan nila. Ang isa ay si Martin Romualdez. Ang pinagdalhan ng mali-malitang pera. Ako po ang ibinibintang nila sa akin ay salaping pantulong para sa kampanya para ako'y manalong isang senador. Mga kaibigan po na pribado at sarili lang pera ang kanilang itinulong sa akin, baka sakaling manalo nga po ako at nanalo nga po. Yes! Hindi ko na po ipaliliwanag ang technicality kung paano nila inimbento ang isang gawa-gawang asunto laban sa akin. Tingnan po ninyo kung sino pa yung nagtatanggol at tumutulong para sa ganon matukoy natin kung sino ang may kagagawan ng pinakamalawak, pinakagarapal na pandarambong sa kabambayan. Siya pa ang inaasunto at siya pa ang pinagbabalakang arestuhin. Hindi ba katungkulan ng ombudsman ang sila ang humanap, umusig at parusahan ang lahat ng may kagagawan nito? Bakit ang ombudsman ang nagagalit sa akin? Hindi ba dapat tulungan pa nila ako? Sapagkat iisa ang layunin namin. Ginawa po nilang politika ang lahat ng ito. Ang mga asunto po na sinampa laban sa akin ay nagsasaysay ng kwarta, pero hindi nagbabanggit ng korupsyon. Nagsasaysay ng halaga, ngunit hindi binabanggit ng ill-gotten wealth. Ipinipilit na iugnay ang public office, ngunit walang binabanggit na abuse of public office. Naglulupit ng mga chismis, ngunit walang ebidensya. Naglulupit ng naratibong pampolitika, ngunit
walang binabanggit na elemento o sangkap sa mga krimen na kanilang gawa-gawa. Yun po ang nakapagbibigay po ng malaking kalapastanganan sa ilalim po ng mga batas na umiiral sa ating bansa. Hindi ba sinabi natin, bawal ang bendalo? Ayun. Don't bend the law. Eh, paano naman kasi? Isa naman kasama ko to sa bulwagan sa Senado, bigla na lang nagsalita. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Sumagot naman yung kausap. Sumagot yung kausap. Tinanong kasi siya kung tama yung sinasabi. Ang sabi niya, yes sir. Mga kababayan, uulitin ko po ang aking pagsaludo sa inyo, ang aking paggalang, ang aking pagpapasalamat sa ipinakita ninyong pagsuporta at pagmamahal sa akin at sa mga bagay na ipinaglalaban nating lahat. Ang katarungan, ang katotohanan, ang pananagutan at ang katarungan. Huwag po tayong mag-iwahiwalay. Ang sabi nga natin, we are one. We are one. We are one. Maraming salamat po sa inyong lahat. Miss Cathy Mga kapatid! Binag. Ayan, di ba? Grabe kayo! Bilib na talaga ako sa inyong lahat. Ang nag-iisang INC na kapag nanindigan ay talaga naman yung kapatiran nyo. Pag tinawag na kapatid, sama-sama at totoo. We are one! We are one! We are one! We are one! We are one na ayaw sa buhaya. We are one na ayaw sa magnanakaw at mga sinungaling at abuso sa posisyon na pinahiram na temporary lamang sa kanila ng mamayang Pilipino. Hindi tayo dapat matakot sa kanila. Dahil tayo ang amo nila. Ang tax ng bayan ang nagpapasweldo sa kanilang lahat. Tayo ang inaapi nila samantalang sila natutulog sa mga komportabling bahay, di aircon, kumakain ng masasarap na pagkain. Pero ang mga ordinaryong mamamayang Pilipino, minimum wage earner, hirap na hirap. Magkano isang kilo ng bigas ngayon? 50, di ba? 60. Okay. Magkano minimum wage? 500. Pucha, sorry. Sorry guys. Alam ko bawal, pero hindi ka nakakapagpigil eh. So, 500, isipin mo wala pang 10 kilo ng bigas. Di ba? Ano? 635. 95. Let's say, 10 kilos. 80 na. Sa isang kilo, ilan nakakakain? 5? 3? Oh my gosh, 3 yung iba. 5? 3. Okay, 3 lang daw. Minimum sa Pilipino, 4 sa isang pamilya. Nanay, tatay, 2 anak. Okay? So imagine ninyo, 1 kilo, 3. Kulang, di ba? Paano pa ang tubig? Pambayad sa tubig. Pambayad sa kuryenteng mahal. Ano yung pambayad sa upa?
hirap. Hindi nila nararanasan ang hirap na dinadanas ng ordinaryong mamamayang Pilipino na nagbabayad ng tamang tax kahit hirap na at sila anong ginagawa? Anong ginagawa? Ninanakaw! Alam mo, mandarabok, alam mo ang tawag ko dyan? Alam niyo yung kalyo? Alam niyo yung kalyo, di ba? Kasi kung masisipag kayo, may kalyo kayo. Kahit na anong tanggal mo ang kapal ng kalyo, bumabalik pa rin, ganyan sila kakapal. Diba? Ganyan kakapal ang mga pagbuhaka niya. Mga kalyo. Hindi lang buhaya, mga kalyo pa. Kalyo, 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 kalyo. Eto pa. Eto naman mga mainstream media ngayon, ang sabi nila, yung mga bayaran dyan, okay, mainstream media kayo, mahiya kayo, sabi nyo, wala ng tao at kukunti ng tao dito sa EDSA. Dukdukan kayo na sinungaling. Sinungaling kayo. Sa mga gumagawa ng issue sa rally dito ng INC sa EDSA, inggit kayo kasi hindi nyo kayang manindigan. Nanindigan kayo sa personal yung interes. Sisiraan nyo. Ang dami yung page pinagagawa sa Facebook. Ano ba kayo ng INC? Eh, kinakalaban nga nila mga magnanakaw eh. Eh, kayo, kakampi ba kayo ng magnanakaw kaya nyo tinitira ang INC? Talaga. Lahat ng nag-i-issue dito sa rally dito sa EDSA, kakampi kayo ng mga magnanakaw at nakinabang kayo sa maleta. Makapal na kalyo kayo, kakapal nyo. Kalyo! Ibang level, no? Alam mo, kakagulat eh. Actually, hindi nakakagulat. Normal na sa kanila. Ilan witness ang lumabas. Lahat, kapag hindi pabor sa kanila, dinidimanda, pinapasama, kinukulong. Lantaran ang kawalang hiyaan na pinagtatakpan ang pagnanakaw sa gobyerno. Sila lahat damay. Alam mo, ang Diyos marunong. Paulit-ulit ko to sinasabi. Ang karma, hindi mo alam saan tatama. Minsan, doon sa hindi mo inaasahan. Sa anak mo, sa mahal mo sa buhay, o sa sarili mong kabuhayan. Lunod na tayo sa kasinungalingan! Lunod na tayo sa utang! Kung hindi sa OFW, recession na tayo! Wala na lahat na trabaho. Bakit wala pong investor sa Pilipinas? Ang taas ng kuryente! Pag nagtayo ka ng factory, kuryente mahal, di ba? Diba? Oh, di ba? Bulok ang politika natin. Diba? Kitang-kita, they don't want to invest kasi ang gulo. Tapos eto mga mamamayang Pilipino dito, naninindigan, ginagawan kayo ng issue ng mga inggiterong kakampi ng mga magnanakaw. Patuloy nating ipagdasal, mga kapatid. Kayo, kakapal ng mukha nyo. Sobra. At yung mga nagtatapang-tapangan sa social media at nagbe-bend ng law ng mga abogado, lahat kayo may araw. Nakalista kayo sa amin. Nakakahiya kayo. Abogado man pa man kayong tinawag. Pero binibend nyo yung law at lalo na ang mga legislator kuno. Hamon ko kay Ombudsman Boying Remulla. Bago mo kasuhan at ikulong ang mga gusto mong ikulong, unahin mo ang mastermind at sinasabi mo pinakamalala na magnanakaw sa kabanang bayan na si Martin Romualdez. Siya ang unahin nyo. Dahil ang tagal nyo ng
sinabi yung asong yan. Pero hanggang ngayon, hindi mabuo. Ano, Brad ba? Saya, no? Maraming salamat at patuloy tayong magdasal para sa bayan. Ate Binag in the house. Okay, so moro to no. Atong experience diri sa EDSA rally. Narita karon no diri sa EDSA Shrine. Diri sa Ortigas no, sa EDSA. So daghang salamat niyo sa inyong pagtan-aw. Salamat po sa nag-support nato no. God bless you. O ayaw kalimot pag-click og like, share og subscribe sa atong YouTube channel. Maayong gabi, Manila.